Ang karangalan sa buwan ng Ramadan, ano yun? Ito ay buwan ng kapatawaran ni Allah Ta'ala sa mga tao. Buwan ng kapatawaran ni Allah Ta'ala sa mga tao. Binanggit yun sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakapagsabi sa hadith, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban. Sino man sa inyo nagsala ng Ramadan, tama? Wa man sama Ramadan, sino man nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. O kaya wa man qama Lailatul Qadar, sino man nagsala ng Lailatul Qadar. Tatlo, sabi niya, sino man nag-ayuno, sino man nagsala ng Salatul Tarawih, sino man nagsala ng Lailatul Qadar, tatlo, ay sabi, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Papatawarin ni Allah Ta'ala lahat ng mga kasalanan ng tao sa buwan ng Ramadan. Kaya tinatawag na yung buwan ng Ramadan, yung karangalan niya, kapag naabutan ka at ginawa mo yung mga dapat gawin, papatawarin ni Allah Ta'ala lahat ng kasalanan mo. So, hindi ba dapat mas matutuwa yung mga tao sa buwan ng Ramadan na nagsala ka, tapos humingi ka ng tawad kay Allah, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, pinatawad na kita, sabi ni Allah Ta'ala. Man qama Ramadanan, sino man nagtayo ng sala sa Ramadan, nagtarawih, sino man nag-ayuno, sino man nagsala ng Lailatul Qadar, ay gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Papatawarin ni Allah Ta'ala lahat ng kasalanan mo. At sa kabaliktaran nun, meron isang hadith na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, raghima unu fi rajulin. Ang ibig sabihin ng salita na raghima unu fi rajul, ang pinakamalas na tao na. So ginamit niya yung salitang ganun sa Arabic. Ano yun? Ang pinakamalas na tao na nabuhay sa mundo. Sino yun? Sabi sa hadith si Propeta Muhammad, alladhi adrakat su Ramadan. Yung naabutan siya ng Ramadan, falam yughfar lah, pero hindi siya pinatawad ni Allah Ta'ala. Naabutan siya ng Ramadan. Siguro nag-fasting pa rin siya. Siguro nagsala siya ng tarawih. Siguro nagsala siya ng gano'n, buha siya ng mabuti, pero hindi siya pinatawad ni Allah Ta'ala. Bakit? Kasi siguro yung kanyang puso, titigilan lang niya si bebe niya kapag sa Ramadan lang. O babe, pagkatapos ng Ramadan, balik tayo ulit ha. Siguro yung intention niya, gagawa lang siya ng pagsamba sa Ramadan lang. Pagkatapos ng Ramadan, babalik siya sa kalokohan niya. Kaya sabi doon, alladhi adrakat su Ramadan, yung taong naabutan ng Ramadan, falam yughfar lah, hindi siya papatawarin ni Allah Ta'ala. So kabilang sa karangalan ng buwan ng Ramadan na binigay sa atin ni Allah Ta'ala, yung kapag naabutan mo yung Ramadan, ay nandun yung pag-fasting mo, nandun yung pagsala mo, nandun yung nagzikir ka, nagbasa ka ng Quran, ay dapat punuin mo yung oras mo ng gantong mga bagay. Kasi para dahilan na makamit mo yung kapatawaran ni Allah Ta'ala, na para kang pinanganak ulit nang wala kang kasalanan. Sabi sa hadith, man qama Ramadan, sino man nagtayo ng sala ng Ramadan. Ibig sabihin yung tarawih. Tama? Pero sabi kasi dito Ramadan, paano kapag may kulang ka ng isa? Sabi doon isang buwan ng Ramadan. Kabilang ka ba sa sinabi ng hadith papatawarin ni Allah Ta'ala? Samantalang sabi ni Propeta Muhammad, man qama Ramadan, sino man nagtayo ng buwan ng Ramadan, nagtayo ng sala. Hindi niya sinabi nagsala ng tarawih. Kasi pag sinabi mong tarawih, pwede bukas magsala ka, tamarin ka, pwede hindi, pwede magsala ka. Pero sabi sa hadith, nagtayo ka ng sala sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, isang buwan dapat. Kapag tinayo mo yung isang buwan na yung mapabilang ka sa mga taong papatawarin ni Allah Ta'ala, kung namatay ka pagkatapos ng Ramadan, swerte ka kasi wala kang kasalanan. So kabilang yun sa karangalan ng buwan Ramadan ay yun ay pagpapatawad ni Allah Ta'ala sa mga kasalanan. Al-amru ath-thani, ikalawa sa karangalan ng Ramadan, meron si Allah Ta'ala na mga alipin na siguro sa listahan o kaya sa kabilang buhay na sila ay sa impyerno makakapasok. Impyerno sila. Pero bawat araw ng buwan ng Ramadan ay maglalabas si Allah Ta'ala ng listahan ng mga tao na tatanggalin ni Allah Ta'ala sa impyerno. Tinatawag na mga nakalista na sila ay makapasok sa impyerno. At sa araw-araw ng Ramadan, ay bawat isang araw maglalabas si Allah Ta'ala ng listahan na okay, tanggalin nyo yung tao na yun sa listahan ng taga-impyerno. Nakuha ninyo? At hinili natin kay Allah Ta'ala mapabilang tayo sa mga tao na yun. Kaya hinihiling natin lagi kay Allah Ta'ala gabi-gabi, Allahumma atiq riqabana minan nar. Ya Allah, pakawalan mo ang aming sarili, ang listahan ng aming mga pangalan sa mga tao sa impyerno. Kasi araw-araw naglalabas si Allah Ta'ala ng listahan. Okay, tanggalin mo to si Adspar. Sa langit na yan, si Sami sa langit. Tapos matapos yung 30 days, hindi kasama yung pangalan mo. Okay, yan lang. Yung mga natitira, dyan sila. Sa impyerno habang buhay sila dyan.
Habang gumagawa sila ng kasalanan. Naintindihan ninyo? So yun, kabilang doon ay naglalabas si Allah Ta'ala ng mga tao, ng mga listahan sa mga tao sa impyerno. Merong sa kabilang buhay na paraiso ni Allah Ta'ala, na ipinto ng paraiso na yon ay tinawag ni Allah Ta'ala Rayyan. La yadkhuluha illa as-saimun. Walang makakapasok sa pinto ng paraiso na yon maliban yung mga tao nag-aayuno, nag-fasting. Walang makakapasok sa kabilang buhay sa paraiso na yon maliban na lamang yung mga tao nag-fasting. Kaya nga binanggit sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati, meron sa paraiso na pinto doon na tinatawag na Rayyan. La yadkhuluha, wala makakapasok sa pinto ng paraiso na yun maliban na lamang sila yung mga tao nag-aayuno, nag-fasting. At hinilin natin kay Allah Ta'ala, pabilang tayo sa mga tao makakapasok sa paraiso ni Allah Ta'ala. Naintindihan ninyo? Yun ang karangalan ng buwan ng Ramadan na binigay sa atin ni Allah Ta'ala. Sumunod dito, ano pa yung karangalan sa buwan ng Ramadan? Yung lissaim farhatan. Yung tao nag-aayuno raw, meron daw siyang dalawang gift si Allah Ta'ala. May dalawang regalo daw si Allah Ta'ala. At magiging masaya yung tao na yan sa inyong nag-fasting. Ano yung dalawang regalo na yun? Ang unang-una, in the fitrihi, si Allah Ta'ala ay magbibigay rin siya ng regalo sa mga tao nag-fasting. Ano yung unang regalo niya? In the fitrihi. Kapag siya ay magbuka na, hindi ba masaya ka? Kasi bakit? Kung gugustuhin ni Allah Ta'ala, mag-fasting ka 2 araw, wala kang magagawa. Kasi batas niya ang masusunod. Pero ngayon, ginawa niya kapag lubog ng araw, so natutuwa ang tao kasi bakit? Buong araw napagod ka. Di ba kapag napagod ka, nakikita mo yung halaga ng pagkain kahit ano pang kainin mo at nagiging masaya ka? So ngayon yun ang number 1 regalo ni Allah Ta'ala sa mga tao nag-ayuno. Ikalawang regalo niya, ano yun? Inda liqa'i rabbih. Sa kabilang buhay ay magkikita kayo ni Allah Ta'ala. Ito ang pinakamahalaga, magkikita tayo ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay dahil ikaw ay nag-fasting para sa Kanya. Sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raihatus saim, yung hininga daw ng tao nag-aayuno ay lakhaluqu afamis saim, yung hininga daw ng isang tao nag-fasting ay atyab indallah. Ito ay mas malinis, mas dalisay at mas mabango kay Allah Ta'ala kaysa sa pabango. Ang sabi dito ay kay Allah Ta'ala daw. Yung hininga daw ng isang tao nag-aayuno ay mabango daw kay Allah Ta'ala kaysa sa isang pabango. So yun ang karangalan ng mga tao nag-aayuno. Kabilang pa sa karangalan ng buwan ng Ramadan ay meron sa buwan ng Ramadan ng isang gabi na kapag gumawa ka ng pagsamba doon ng sala, ng zikir, ng Quran, ay katumbas siya ng 1,000 taon. Yung Laylatul Qadar, na kapag ginawa mo yung isang araw, parang ginawa mo siya ng 83 years. Yun ang ibig sabihin ng Laylatul Qadar na yun. Parang instant bonus yun sa kabilang buhay. Ya Allah, wala akong ginawang katinuan. Dapat lang, umamin ka. Di ba? O ngayon, may bonus ka, sabi ng Allah. Naalala mo, di ba? Nagsala ka ng Ramadan nung gabi, natulog ka sa masjid, nagpuyat ka. Alam mo ba yung katumbas doon? 83 years yun. O ilang taon ka nag-Laylatul Qadar? Ilagay natin na buhay ka 30 lang. O meron kang 30 years. Di ba? So instant bonus, 83 years ang isang Laylatul Qadar times 30. O ilang years na yun? Meron ka ng 1,000 years nag-ibada. So yun ang ibig sabihin na meron kang instant bonus doon sa Laylatul Qadar. Kaya nga pinuri ni Allah Ta'ala yun sa Quran. Anong sabi ni Allah Ta'ala? Inna anzalnahu fi Laylatil Qadar. Katotohanan binaba namin ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadar. Ibig sabihin ng pagbaba ng Quran sa Laylatul Qadar, binaba kasi ni Allah Ta'ala yung Quran, mula sa Lawhul Mahfuz, sa kataas-taasan ng kalangitan, tapos binaba siya sa unang palapag ng langit ng isang gabi ng Laylatul Qadar. Doon yun sa Laylatul Qadar. Tapos binaba siya sa mundo kay Propeta Muhammad ng 23 years. Yung Quran. Kaya nga sunod-sunod yung revelasyon sa panahon ni Propeta Muhammad. 23 years siya binaba. At alam niyo ba yung karangalan ng kagandahan ng Quran? Nung binaba siya ni Allah Ta'ala sa gabi ng Laylatul Qadar, ginawa ni Allah Ta'ala yung isang taon, yung buong taon ng isang gabi na yan, isa ang pinakamagandang gabi sa isang taon. Yun yung gabi ng Laylatul Qadar.
Kasi doon binaba yung Quran. At matapos nun, nung binaba ni Allah Ta'ala ang Quran, sino yung pinagpadalahan niya? Si Jibril, di ba? Si Anghel Jibril alayhisalam, ginawa ni Allah Ta'ala si Jibril ang pinakamainan na anghel sa buong mundo ng mga anghel. Kasi siya yung tagapagdala ng Quran. Pagkatapos nun, binaba ni Allah Ta'ala yung Quran, saang buwan? Sa buwan ng Ramadan, ginawa ni Allah Ta'ala yung buwan ng Ramadan ang pinakamainam sa lahat ng buwan sa isang taon. Tama? Tapos nun, binaba ni Allah Ta'ala ang Quran sa pamamagitan ni Jibril alayhisalam at kanino niya binigay? Kanino? Kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ang nangyari si Propeta Muhammad ang pinakamainam na tao sa balat ng lupa. Tama? Pagkatapos nun, ano pa? Okay, mainam na buwan, mainam na gabi, mainam na anghel, mainam na propeta. Tapos, ano pa? Sabi sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum, ang pinakamainam naman sa inyo, man ta'allama al-Quran, yung nag-aral ng Quran, wa 'allama, at itinuro yung katuruan ng Quran. So, ibig sabihin, mapapabilang ka sa mga taong pinili ni Allah Ta'ala. Kaya nga, ang buwan ng Ramadan tinatawag na Shahrul Quran. Buwan ng Quran. Kasi bakit? Sabi ng Allah Ta'ala, Shahru Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sa buwan ng Ramadan, binaba namin ng sagradong Quran. Sabi ng Allah Ta'ala. Kaya ito ay ano? Kaya dito naging mahalaga yung Laylatul Qadr. Kasi kumbaga instant bonus yun sa mga tao sa mundo na kapag gumawa ka ng pagsamba kay Allah Ta'ala, na kay Allah Ta'ala sa gabing yun, ay para kang nakagawa, sabi ni Allah Ta'ala, sabi ng khairu min alfasana. Mas mainam pa na khairu min alfashahr. Mainam pa sa 1,000 na buwan. 1,000 na buwan. Ang 1,000 na buwan, sinasabi ng mga ulama din, umaabot ng 80 plus years. Yun ang giging sakit natin. Kaya yung Ramadan, pinapaalalahanan tayo na ikaw ay babalik kay Allah Ta'ala. Ayusin mo yung pagsamba mo kay Allah Ta'ala. Tigilan mo yung kalukuhan at kalasuan at lahat ng kasalanan na ginagawa mo, tigilan mo yan. At ito yung buwan ng Ramadan, papaalalahanan ka niya. Tama? So yun kabilang sa karangalan sa buwan ng Ramadan. At sabi niya Allah Ta'ala, yung Laylatul Qadr, Hamim wal Kitabil Mubin, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Ibinaba namin ang Quran sa gabi ng pinagpala ng baraka. Kasi sa Laylatul Qadr na yun, itinakda ni Allah Ta'ala ang lahat ng mga kapalaran na mangyayari sa next year. Tatakdain niya. Kaya kapag nagdua ka dyan, kabilang sa karangalan ng Ramadan, ano pa yun? Yung istijabatud da'awat. Sinasagot ni Allah Ta'ala halos lahat ng mga nagdudua sa Kanya, lahat ng kailangan. At siguro yun ang punto ni Allah Ta'ala sa Quran nung sinabi niya, pagkatapos niya banggitin na kutiba alaykumus siyam, obligado yung pag-ayuno sa buwan ng Ramadan sa Quran. Tapos sinabi niya doon, sa huling-huli, فَإِذَا سَعَلَكَ إِبَادِي عَنِّي, kapag nagtanong sa iyo Muhammad ang aking alipin patungkol sa akin, fa-inni qarib, ako ay malapit sa kanila. Anong karugtong ng ayat? Ujibu da'watad da'in idza da'an. Sinasagot ko lahat ng kahilingan ng mga tao kapag sila ay nagdua. Kahit ka sinasabi dito ng mga ulama, kahit daw makasalanan, ay kapag nagdua, sinasagot ni Allah Ta'ala. Pero mabagal nga lang na traffic. Kasi siyempre, dumaan ka sa sa EDSA ng puno ng kasalanan eh. Di ba? Ganun daw yung isang tao. Kapag daw matagal yung sagot ng dua mo dahil sa kasalanan mo yun. Kasi dumaan ka sa lugar ng puro kasalanan eh. Kaya na-traffic yung pagsagot sa dua mo. Di ba? So, ang isang tao kapag nagiging pamantayan niya sa kanyang sarili yung mga bagay na yan at naisinapuso niya yung kahalagahan ng buwan ng Ramadan at ang mga naging resulta at mga dahilan ba't tayo nag-ayo, kapag naintindihan ng isang Muslim yan at naisapuso niya, makikita mo yung halaga ng ibada mo kay Allah at yung pagkatao mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tama ba? So yun ang karangalan ng buwan ng Ramadan na sinasagot yung dua mo. Kaya kapag isang tao, kaya nga lagi tayo nagdudua, di ba? Pag witir, may dua yung imam. Tapos kapag bago ka mag-iftar, mas maganda, magdua ka. Araw ng Juma, magdua ka. Sinasagot yan ni Allah Ta'ala. Kahit idua mo pa yan, adspar na 4 yung maging asawa mo, okay lang yan. Lalaki ka eh. Mahirap kapag lalaki asawahin mo. Di ba? So, yan ang kamirang sa kagandahan
ng karangalan na pinagkaloob sa atin ni Allah Ta'ala sa buwan ng Ramadan. Yatamanna al-insan. Kaya yung mga taong patay na, nangangarap sila na abutan sila sana ng Ramadan. Pero namatay sila. Hindi siya naabutan ng Ramadan. Kaya pinaabot sa inyo ni Allah Ta'ala, ayusin natin ang ating ibada. Punuin natin ang ating mga oras sa pagitan ng Quran, ng lecture, ng zikir, ng sala. Yan, huwag niyong abalahin yung sarili ninyo sa pagitan ng social media, ng scroll down lang, isang oras hindi mo mapansin. Di ba? Kasi kinukuha niya yung oras ninyo. Tama ba? So, dapat pinupuno natin ang ating gawain ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung mga karangalan sa buwan ng Ramadan na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang mga kondisyon ng pag-ayuno? Number 1 dito ay ang niyat. Pag sinabi mong niyat, yung puso mo, nagniniyat ka, nag-intention ka, na gagawa ka ng isang pagsamba ay para kay Allah. Kasi bakit? Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Lahat daw ng ginagawa ng tao ay gagantimpalaan siya ni Allah, nakadepende sa kanyang puso. Bakit niya ginawa yun? Kapag ginawa mo ang pag-fasting kasi gusto mo ng reward kay Allah, sa mundo at sa kabilang buhay, ay doon ka bibigyan ng reward ni Allah. Pero kapag ginawa mo yung fasting kasi magda-diet ka lang, ay wala kang reward doon kasi ang intention mo, diet lang pala eh. Tama, kahit sabi mo, gumaya ka pa sa mga Muslim. Kasi kabilang sa kondisyon, yung puso mo, ginagawa mo yung bilang pagsamba kay Allah Ta'ala. Ngayon, ang tanong dito, Ustad, paano ko ba malalaman kapag nakapagniyat ako? Saan ba nakalagay yung niyat? Sa puso lang yun. So, paano mo malalaman na kapag niyat ka? Ay kapag alam mo yung ginagawa mo. Yun ang ibig sabihin ng niyat. Kapag alam mo yung ginagawa mo. Kapag alam mo yung ginagawa mo, ibig sabihin na kapag niyat ka na, hindi mo kailangan sabihin sa bibig na, nawaitu asum shahra Ramadan. Ibig sabihin na sa Tagalog, na ako ay nag-niyat, nagpasig sa buwan ng Ramadan. Hindi mo kailangan bigkasin ng bibig mo. Kapag ba iinom ka ng Coke, bibili ka sa kailangan mo pa sabihin? Bibili ako ng Coke sa tindahan. Ito na, iabot ko yung bayad. Ito na, binuksan. Ganun ba? Kaya ka bumili kasi ang nasa puso mo kasi iinom ka. Hindi mo na kailangan bigkasin. Kaya nga punta tindahan kasi iinom ka ng Coke eh. Nasa niyat mo na yun. Tama ba? So kapag alam mo yung ginagawa mo, ibig sabihin na kapag niyat ka na. Hindi naman pwede nag-fasting ka. Nung tinanong ka, ba't ka nag-fasting? Hindi ko alam. Bigla na lang ako nagutom, kumain ako kagabi, hindi ko alam yung dahilan. So ganun ba? So kaya ka gumising kanina kasi nga, ang nasa puso mo, mag-fasting ka para kay Allah Ta'ala. Yun yung niyat. Ikalawang kondisyon, yung tinatawag na akal, sihatul akal. So kabilang sa kondisyon, dapat matino yung pag-iisip ng tao. Hindi pwede na yung isang tao mag-fasting, wala siya sa katinuan. Dapat matino yung kanyang pag-iisip. Kaya kapag bata, binata, dalaga, may ngipin, wala. Kapag wala sa pag-iisip, hindi obligado sa kanya yung kanyang pag-aayuno. At kahit mag-ayuno pa siya, hindi pa rin tatanggapin sa kanya. Kasi kabilang yun sa validation, maging valid yung ibada ng isang tao kapag tama yung pag-iisip niya. Tama? Binanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yun? Rufi'atil aqlam an thalath. Tinanggal na ni Allah Ta'ala yung obligasyon sa 3 tao. Wala na sa kanila yung pagiging obligasyon. Sino yun? Yung isang taong nabaliw hanggang sa bumalik yung kanyang katinuan. Ikalawa, yung taong tulog hanggang sa siya ay nagising. Ikatlo, yung bata hanggang siya ay magkaroon ng tamang wastong pag-iisip, tamang edad na. Tama? Yun yung 3 na hindi sa kanila obligado yung ibada, yung pag-ayuno. Yung isang bata na hindi pa umabot sa wastong edad, yung taong tulog at yung taong nasiraan siya ng ulo. So, kabilang sa kondisyon doon, dapat matinong pag-iisip. At sa pamagitan din ng utak, legally, common sense din. Tama? Na ang isang tao, gumagawa siya ng isang bagay, sa pamamagitan, ginagamit niya yung kanyang pag-iisip. Di ba? So bakit mo utusan ng isang tao mag-ayuno na hindi niya nagagamit yung tamang pag-utak niya? Di ba? So dahil doon, sa pagitan ng common sense lang ng isang tao, ay hindi mo dapat i-obliga sa isang tao na mag-ayuno kapag sira na yung ulo niya.